Bagong taon, bagong good news! Mga ka-Pulse Point, ang pinakamabangis na alliance sa kasaysayan ng Indo-Pacific ay nabuo na. Nuclear-powered USS Carl Vinson, British supercarrier, HMS Prince of Wales, at ang deadliest BrahMos missiles ng India, triple headache sa China. At hindi lang yan, ang kombinasyon ng F-35B, stealth fighters, nuclear power, supersonic missiles ay nagbigay ng hindi may paliwanag na takot sa Chinese Navy. Kaya nga biglang nawala ang Chinese monster ship sa ating exclusive economic zone. Pero may malaking sekreto ang alliance na to na kapag nalaman ng China, baka mag-withdraw na sila permanently sa West Philippine Sea. Pero, bago natin i-reveal ang shocking development na to, sa tingin nyo, bakit biglang nag-decide ang UK nang mag-deploy ng military force sa Indo-Pacific? Comment your theories below. Let's break down kung gaano kalupit ang mga developments na to. Record-breaking ang bilang ng ating mga warships at aircraft na handang-handa na protektahan ang ating exclusive economic zone. At kung akala nyo yun lang, may nakakagilalas pang sorpresa ang Navy natin. According kay Commander John Percy Alcos, ang Philippine Navy spokesperson, hindi na matatakot ang Pilipinas na ipagtanggol ang ating EEZ. Ang Philippine Navy ay may record number na ng operational warships. Pero wait, may mas malaking surprise pa. Alam nyo ba kung ano ang pinaka-exciting? May darating na mga bagong sandata, 2 guided missile corvettes, 6 na offshore patrol vessels mula sa South Korea, at 2 landing dock platforms mula sa Indonesia. Pero teka lang, may mas malaking surprise pa. Ang pinakamalaking bomba, may 3 units ng BrahMos anti-ship missiles na malapit nang i-deliver. Oo, tama ang narinig nyo, yung BrahMos na pinag-uusapan ng buong mundo. All out sa pagbili ang Pinas, parang wala nang bukas. Pero may hindi pa nasasabi. May mga anti-submarine helicopters pa na dadating. Parang combo meal lang sa Jollibee to. Hindi lang Chicken Joy, may super meals pa. Imagine this. Ang USS Carl Vinson ay may nuclear power at advanced fighters. Tapos ang HMS Prince of Wales ay nag-conduct ng 71 sorties at 210 flying hours ng F-35B training. Habang ang monster ship ng China ay nagmamagaling sa ating EEZ, biglang sumulpot ang USS Carl Vinson para sa routine operations. Para lang yan sa basketball. Akala mo ikaw ang star player, yun pala may import na darating. Pero wait lang, hindi lang basta-bastang timing ito. According sa US Pacific Command, ang carrier strike group na ito is in the 7th Fleet Area of Operations. Pero mas nakakagulat pa, isang supercarrier na may F-35B Lightning jets papunta sa teritoryo ng China. At hindi lang yan, may nakakatakot na dahilan kung bakit ngayon lang ito ginawa ng UK. Pero may hindi pa nalalaman ang karamihan. Ang deployment na to ay may connection sa isang malaking plano ng US, Japan at ibang bansa. According kay Lord Coker mismo, ang UK ay hindi na mananahimik sa mga ginagawa ng China. Pero, wait. May matinding revelation si Lord Alton of Liverpool. Ang China daw ay may bagong stealth bomber at mothership para sa drones. Pero, ang UK ay may sagot. According kay Captain Will Blackett ng HMS Prince of Wales, we're ready to go.
Nakikinig ba kayo, China? Ready to go na ang UK. At ito ang pinakamalaking surprise. Hindi lang isang carrier ang ipinadala ng UK. Ang HMS Queen Elizabeth at HMS Prince of Wales ay magkasamang magbabantay sa Indo-Pacific. Imagine nyo yun? Kung akala nyo tapos na, ito ang pinakamabigat na revelation. Hindi lang 3 units ng BrahMos ang mapupunta sa Pilipinas. According sa latest intel, ang Philippine Army ay kukuha pa ng karagdagang units. Alam nyo ba na ang BrahMos missile system is worth $375 million? Pero wait lang, hindi pa yan ang pinakama-interesting na part. Kasi mga ka-pulse point, ang Philippine Marine Corps ay meron na nito. Pero ngayon, ang Philippine Army naman ang kukuha. Double trouble sa mga kalaban. Pero alam nyo ba kung bakit desperado ang mga kalaban nating pigilan tong deal na to? Simple lang, kasi ang BrahMos ay hindi basta-bastang missile. Ito ay supersonic. Ibig sabihin, mas mabilis pa sa tulin ng hangin. Pag pinatama mo to, good luck na lang sa kalaban. Si PCG Commodore J. Tariela mismo ang nagsabi na ang China ay may self-serving interpretation of international law. Pero ngayon, may malalaking bansa ng handang ipagtanggol ang international law. Pero may nakakatakot pang revelation. May secret weapon ng alliance na to na never pa napapakita sa publiko. Para malaman ang kumpleto at shocking na detalye, i-like at i-share nyo tong video. I-comment din kung ano sa tingin nyo ang next move ng alliance. This is your favorite defense vlogger, Pulse Point PH. At hanggang sa susunod na video, mabuhay ang Pilipinas!